Alam mo ba kung gaano kakamahal ni Jesus? Sa bawat patak ng luha, sa bawat hampas ng krus, at sa bawat salitang binitiwan niya, nandoon ang walang hanggang pag-ibig para sa iyo. Hindi ito kwento lang. Ito'y katotohanang bumago ng mundo. Tara, tuklasin natin kung paano niya ipinadama ang kanyang pagmamahal sa iyo. Ang pinakamalinaw na patunay ng pagmamahal ni Jesus ay ang kanyang kamatayan sa krus. Hindi siya namatay para sa mga perpekto, kundi para sa mga makasalanan, para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Ayon sa Juan 15:13, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong naghahandog ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ito ang ginawa ni Jesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil mahal niya tayo. Bawat sugat sa kanyang katawan ay pagsigaw ng pagmamahal. Hindi niya kailangang tiisin ang lahat ng iyon, pero pinili niya. Dahil para sa kanya, ikaw ay sapat na dahilan. Ang krus ay hindi lamang simbolo ng paghihirap, kundi ng tagumpay ng pag-ibig. Sa pamamagitan nito, binuksan niya ang daan tungo sa kaligtasan. Kahit alam niyang maraming tatalikod, maraming hindi maniniwala, hindi pa rin siya umatras. Ito'y tunay na pag-ibig, walang hinihinging kapalit. Kung minsan, iniisip nating walang nagmamahal sa atin. Pero tingnan mo ang krus. Nandoon ang pinakamatibay na patunay ng pagmamahal, hindi lamang salita, kundi aksyon. At sa tuwing inaalaala natin ang kanyang sakripisyo sa banal na misa, naaalala rin natin ang lawak at lalim ng pag-ibig na iyon. Minsan, iniisip natin na ang pagmamahal ng Diyos ay makikita lamang sa mga himala o malalaking karanasan. Ngunit ang katotohanan, si Jesus ay patuloy na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa maliliit na bagay araw-araw. Tuwing gumigising tayo sa umaga, iyon ay isa ng patunay ng kanyang awa. Ang bawat hininga, bawat pintig ng ating puso ay regalo mula sa kanya. Hindi man natin napapansin, pero siya'y laging naroon. Sa oras ng kalungkutan, si Jesus ang nagbibigay ng katahimikan sa ating kalooban. Maaaring dumaan tayo sa unos, pero laging may bulong ng pag-asa. Iyon ang kanyang tinig. Kapag tayo'y nagkamali, hindi niya tayo tinatalikuran. Sa halip, hinahanap niya tayo tulad ng pastol sa nawawalang tupa. Ang bawat pagkakataong tayo'y pinatatawad ay pagpapakita ng walang hanggang pagmamahal. May mga sandali ng kabutihan mula sa ibang tao, isang ngiti, tulong o dasal na tila simple pero sa totoo'y biyayang galing sa Diyos. Ginagamit niya ang ibang tao para ipakita ang kanyang pag-aaruga. Kapag tayo'y pagod at nawawala ng pag-asa, bigla tayong nakakaramdam ng lakas mula sa panalangin. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpapatunay na hindi tayo kailanman iniwan ng Panginoon. Ang araw-araw na pag-alalay ng Diyos ay makikita rin sa mga simpleng paalala, isang talata sa Biblia, isang awitin, o isang pangyayaring nagpapaalala na may Diyos na nagmamahal. Walang mas dakilang patunay ng pagmamahal ni Jesus kundi ang kanyang kamatayan sa krus. Ibinigay niya ang kanyang buhay hindi para sa mga perpekto, kundi para sa atin, makasalanan, mahina at madalas lumalayo sa kanya. Ang krus ay hindi lamang simbolo ng paghihirap kundi ng pag-ibig. Ang bawat sugat, bawat patak ng dugo ay sigaw ng pag-ibig na nagsasabing, "Mahal kita kahit anong mangyari." Hindi niya kailangang gawin iyon, pero pinili niya. Pinili niya ang kahihiyan, ang sakit, at ang kamatayan upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Sino pa ba ang magmamahal ng ganito? Ang kanyang pagkabuhay ay patunay na walang makakatalo sa kanyang pag-ibig. Ni kamatayan, ni kasalanan, ni kadiliman, sa muling pagkabuhay ni Kristo, nabigyan tayo ng bagong simula. Kahit paulit-ulit tayong bumagsak, nananatiling bukas ang mga bisig niya. Ang kanyang habag ay walang hanggan. Hindi siya nagsasawang tanggapin tayo at patawarin, basta tayo'y bumalik sa kanya. Ang sakramento ng kumpisal ay isang paalala na ang pag-ibig ng Diyos ay laging naghihintay. Doon natin nararanasan ang yakap ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. At sa banal na Eukaristiya, tinatanggap natin mismo si Jesus. Hindi lang salita, kundi katawan at dugo niya. Isipin mo, ang Diyos ng langit ay gustong manahan sa puso mo. Ang pagmamahal ni Jesus ay hindi nakabase sa ating performance. Kahit gaano tayo kahina, kahit gaano pa tayo kabigo, hindi nagbabago ang kanyang damdamin para sa atin. Mahal niya tayo sa kabila ng lahat. Maraming beses nating tinatalikuran si Jesus sa ating mga desisyon, sa ating kasalanan o sa mga panahong nakakalimot tayo magdasal. Pero siya, nanatili. Tahimik siyang naghihintay at nananalangin para sa atin. Siya ang kasama natin sa bawat luha, bawat sakit, bawat pagsubok. Ang mga sugat ng ating puso ay hindi lingid sa Kanya. Sa bawat patak ng luha, naroon ang Kanyang kaamuan at pagdamay. Minsan pakiramdam natin ay mag-isa tayo. Pero ang katotohanan, ang Diyos ay mas malapit kaysa hininga. Ang Kanyang Espiritu ay nananahan sa atin, nagmumuni, nagpapalakas, at gumagabay. Walang makakapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Sinabi sa Roma 8:30-8:39, kahit ang kamatayan, kahit ang mga anghel, kahit ang kasalukuyan o hinaharap, ay hindi makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. At kung tayo ay mahulog, ang kanyang pag-ibig ang laging nagbibigay ng panibagong pag-asa. Ang kanyang boses ay hindi mapanumbat kundi mapagpatawad. Palaging nagsasabing, "Anak, bumalik ka." Ang pag-ibig niya ay tapat, buo, at walang kapantay. Walang ibang pag-ibig ang makakapalit o makakahigit sa pagmamahal ni Jesus. Sa kanya natin mararanasan ang tunay na kapanatagan ng puso. Kaibigan, kung may natutunan ka sa paglalakbay na ito, sana'y ito, mahal na mahal ka ni Jesus. Hindi siya tulad ng mundo na nagtatakwil kapag tayo'y nagkamali. Hindi rin siya naniningil para mahalin ka. Ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon, walang limitasyon, at walang katapusan. Kaya anumang pinagdadaanan mo ngayon, kung ikaw ay pagod, sugatan, naguguluhan, alalahanin mong may isang Diyos na hindi kailanman bumitaw. Nais niyang yakapin ka, pagalingin ka, at samahan ka sa bawat hakbang. Tanggapin mo ang kanyang pag-ibig. Palaging may lugar para sa iyo sa kanyang puso. Ang pag-ibig ni Jesus ay hindi mo kailangang pagdudahan. Ito'y totoo, buhay, at walang hanggan. Sa bawat sugat na kanyang tiniis, sa bawat luha na kanyang iniyak, nandoon ang kanyang pagmamahal para sa iyo. Huwag kang mawala ng pag-asa, mahal ka niya noon, mahal ka niya ngayon, at mamahalin ka niya magpakailanman. Kung naliwanagan ka sa mensaheng ito, i-like mo ang video, i-share mo sa mga mahal mo sa buhay, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mapagpalang nilalaman. Naway palagi mong maramdaman ang yakap ng kanyang pag-ibig. At